Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Merry Christmas! Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po ay nandito sa Tinapay Mula sa Langit, episode 1121. Tayo po ay nasa pangatlong taon na po natin na nag-share at nag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo po ay lalong lumalim at kumapit sa pag-aaral ng kanyang salita. Ngayon pong umagang ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral dito sa huling verses ng chapter 13 ng Deuteronomy. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang umaga na kami po, Panginoon, ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. Nagpapasalamat dahil sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa katapatan at sa patuloy, Lord, na paggabay at pagsama na lagi ka pong nandyan para sa bawat isa sa amin. Salamat po at patuloy mo kaming samahan, Banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng malinaw na pag-unawa sa iyong salita upang lalo po kaming kumapit, lumalim sa iyong salita, sa iyong pangako sa bawat isa. Salamat po aming Ama, sa iyo namin binabalik ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y mag-aaral dito po sa last passages po ng Deuteronomy chapter 13, 14b to 18. So, babasahin ko po sa ang salita ng Diyos, Biblia. Sabi po dito sa 14, dapat alamin ninyong mabuti kung totoo ito. At kung totoong nangyari nga ang kasuklam-suklam na gawain ito, 15, dapat ninyong patayin ang lahat ng naninirahan sa bayang iyon, pati na ang kanilang mga hayop. Lipulin ninyo silang lahat bilang handog sa Panginoon. Lipunin ninyo ang lahat ng masasamsam ninyo sa bayang iyon at tumpukin sa gitna ng plaza at sunugin ninyo ito bilang isang handog na sinusunog sa Panginoon na inyong Diyos. Mananatiling wasak ang bayang iyon magpakailanman. Hindi na iyon dapat itayong muli. Huwag kayong magtatago ng anumang bagay mula sa bayang iyon na itinakda ng wasakin ng lubusan. Kung susundin ninyo ito, aalisin ng Panginoon ang kanyang matinding galit at kaaawaan niya kayo. At sa kanyang awa, pararamihin niya kayo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos kung susundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon at kung gagawa kayo ng matuwid sa kanyang paningin. Purihin ang salita ng Panginoong Diyos. Sa huling pag-aaral po natin dito sa chapter 13 ng Deuteronomy, si Moises po ay nagpaalala o nag-remind po muli tungkol po sa idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. May tatlong bahagi po na shinare dito sa ating talata o kabanata. Una po ay ang pagpanggap o pag-uudyok ng mga propeta, ng bulaang propeta, na makikita po natin sa verses 1 to 5. At yung verses 6 to 11 naman po ay tungkol sa pag-uudyok ng mga kamag-anakan o kamag-anak at kaibigan. At ngayon po ay itong pag-uudyok ng bayan o ng community na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Ito po yung mga paalala ng Panginoon na huwag po silang sumamba sa anumang Diyos-Diyosan na maaaring ipagkaselos ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dun sa verses nating binasa, ano po ba dapat ang gagawin nila kapag napatunayan na ang mga bayang kanilang papasukin ay aayain silang magsamba sa Diyos-Diyosan? Una po, sabi po dito sa verse 14, prove the news. Kailangan po mapatunayan munang totoo po ang mga paratang or yung mga pangyayari, mga ebidensya. Kailangan pong humanap muna sila ng mga ebidensya bago sila may gawin. Kagaya po sa Genesis chapter 19 na kung saan ang Sodom at Gomorrah po ay tinest talaga sila ng Panginoon kay Abraham para mag-intercede sa bayang yon dahil nakatira po doon sina Lot, ang kanyang pamangkin. Sila Lot lang po ang nakita na tanging Christian or tanging may relasyon sa Panginoong righteous sa lugar na yon. Nagsaliksik pa po ang Panginoon sa pamamagitan ng pagdala niya ng anghel upang sagipin sina Lot. So, ganun po ang nais ng Panginoon na gawin. At nung nangyari nga po yun ay sinunog niya po at walang tinira ni anumang animals or mga bagay na gamit or mga establishments. Sinira po lahat po yun. Ganun din ang nais ng Diyos na gawin kapag napatunayan po na may idolatry dun sa lugar na yon. Pangatlo po, kailangan nilang lipunin ang mga importanteng bagay. Kailangan po nilang samsamin at sunugin sa plaza bilang haing
ayon sa verse 16. Then, susunugin po ito bilang alay, burnt offering po para sa Panginoon. At sisirain ng husto or walang ititira, wawasakin ang lugar na yon na hindi na pwedeng tayuan ng kahit ano. Iyon ay magiging handog nila sa Panginoong Diyos. Hindi sila kukuha ng anumang bagay na galing dun sa bayan na yon dahil iyon ay hindi kay nalulugtan ng Panginoong Diyos. So ano naman po ang magiging resulta ng pagsunod ng mga Israelita kapag nagawa na po nila yung pagwasak dun sa bayang maaaring magkaroon sa kanila ng impluensya na sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi po doon, the Lord will stop being so angry with you. Aalisin ng Panginoon ang galit sa kanila. Magiging mabuti ang Diyos sa kanila. Kaaawaan sila ng Panginoon at lalong lalaki at dadami ang kanilang lahi na kagaya ng promise ng Panginoon sa kanilang mga ancestors mula kay Abraham, Isaac at Jacob. Ano naman po ang implikasyon nito sa ating buhay? So unang-una po dito ay yung righteousness na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na ayaw ng Panginoon na ibibigay ang glory niya sa iba. Sinabi po dun sa Isaiah 42:8 and 9, nais ng Diyos na siya lang ang sasambahin. Walang kahati ang Panginoon sa buhay natin. Pangalawa po is yung integrity at uprightness ng bawat isa. Ang honor and power ay nasa kanyang pangalan lamang. Pangatlo po is yung holiness na yung faithful worshipers niya po ay sasamba ng totoo sa kanya na tayo po ay nakatuon lamang sa kanyang kabanalan. Pang-apat po ay yung justice na kung saan po ayaw niya po ng wickedness, yung tama ang pag-execute ng justice sa ating. Dahil may promise po siya na tayo po ay kanyang paparamihin, kanyang sasamahan, kanyang iingatan, kung kaya't nais ng Panginoon at sa kanya lang din po tayo nakatuon ang ating at mga atensyon. Ayaw ng Panginoon at may puburbok natin ang Panginoon na magalit sa atin. Kagaya po sabi niya doon sa 1 Corinthians 10:21-22, hindi tayo maaaring makiinom sa baso ng Panginoon at sa baso ng masasamang espiritu. Ganun din ang makisalo sa hapag ng Panginoon at hapag ng masasamang espiritu. Gusto ba nating magselos ang Panginoon? Mas makapangyarihan ba tayo sa Kanya? Kaya ito po ay paalala ng Panginoon sa atin na lahat po ng mga nangyari noon ay paalala po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung mga nangyari noong unang panahon, yung mga past histories ay nagbibigay po para sa atin ng kaalaman na tayo po ngayon ay kailangan po maging maingat. Hindi po tayo matetempt, hindi man idolatry na Diyos-Diyosan po yun, yung graven images, kundi yung relasyon din po natin sa Panginoon, sa trabaho, sa pamilya, yung nakakaagaw ng atensyon sa atin upang hindi po natin kilalanin or kausapin or yung magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoong Diyos. At sabi po niya na kaya naman natin pong pagkatiwalaan ng Panginoon na He will not let you be tempted more than you can bear. But when you are tempted, God will also give you a way to escape the temptation. So, hindi po tayo hayaan ng Panginoon na mahulog sa kasamaan, kundi patuloy niya po tayong papalakasin, sasamahan, kung kaya't nais niya na sa Kanya lang din po ang focus natin. Kagaya po ngayong Kapaskuhan na ito, ang Panginoon po ang sentro ng ating okasyon. Nais po ng Panginoon na tayo po ay alalahanin natin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ibinigay ng ating Diyos Ama ang anak niyang si Jesus upang tayo po ay may ligtas. So kaligtasan po ang pinagdiriwang natin sa Paskong ito. Hindi po ang mga bagay na nakikita po natin. Yung mga busy po nating buhay ay hindi po yan. Kaabalahan po natin hindi po yan. Kundi ang ating relasyon sa Panginoon na tayo po ay nagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa bawat isa sa atin upang tayo po ay maligtas. Sa ating pagtatapos po, sabi po, if you will listen to the Lord your God, if you obey all His commands that I give you today, you must do what the Lord your God says is right. If you will listen to the Lord your God, kung tayo po ay makikinig sa Panginoon at susunod sa Kanya, gagawin ito, magkakaroon po tayo ng maayos na relasyon sa Panginoon sapagkat He hates sin and idolatry in our hearts, mind, and soul. He created us. Ito po ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay ang purihin lamang siya, sambahin siya, kagaya ng mga shepherds na sumamba sa Panginoong Jesus. We have 2 ears to listen, to hear God's voice, to validate it is from Him, and follow wholeheartedly with reverence. Kailangan po natin work on it with humility, for what God says will always be right, for He is a jealous God, our judge, our righteous God. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po dahil tunay nga, O Diyos, ang kahalagahan ng pagdiriwang namin ito ay para sa iyo. Ikaw po ang sentro ng okasyong ito na dapat po namin malaman ang katotohanan na ikaw po, Panginoon, ay you're a jealous God, Lord, na ayaw mo na kami po ay ma-focus sa ibang bagay kundi sa iyo lamang. Ang aming relasyon, Lord, ang mahalaga sa inyo
inyo sapagkat niligtas mo ang bawat isa sa amin dahil mahal na mahal mo kami. Maraming pong salamat sa makikinig ng salita mong ito, maging pagpapala at maging patuloy, Lord, mangusap ka sa kanila dahil mahal din namin po sila, Panginoon, kung kaya't nandito kami sa YouTube na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng kaburihan, pagdakila, pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa aming Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Salamat po, aming Ama, amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagsama sa amin bukas po muli dito po sa Tinapay Mula sa Langit. Merry Christmas po sa bawat isa. God bless us all. To God be all the glory.